I-blame President Duterte dahil nga gusto nilang wasakin ang Duterte. Dahil ang Duterte ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya they blame to Duterte administration. But wrong. O, mensahe mo na lang sir kay BBM, sir. Mensahe mo na lang kay BBM. Mensahe ko sa iyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Ikaw ang tunay na gumagawa ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Nakakaawa na po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Kung mahal mo pa ang bansang Pilipinas at ang pagiging Pilipino mo, it's better to step down. Ibigay mo na ang pamamahala sa pangalawang Pangulo as per Constitution. Yun ang tanging solusyon para matigil na ang kaguluhang ito. Dahil ang kaguluhang ito, ang ugat ng ito, ikaw talaga. Incompetent leadership. Wala kang leadership. Kaya dapat maawa ka sa bansang Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo. Kitang-kita naman ang ebidensya ng kayo ay pumasyal sa Canada. Ano ang ginawa ng mga Pilipino doon? Walang nagsabi na kayo'y pupunta doon. Pero bakit nalalaman nila? Updated sila dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Bagaman sila ay mga Canadian citizen na mahal pa rin at nasa puso nila ang mga Pilipino. At nagmalasakit sila at ipinakita sa inyo ang galit ng mga mahamayang Pilipino na nasa Canada. Kaya para sa akin, panawagan ko sa inyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Gawin mo na lang ang ginawa ng iyong ama na umalis ng mapayapa dahil ayaw niyang magkapatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Yan ang itanim mo sa isipan mo. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino, para matigil na itong kaguluhan na ito. Dahil sa totoo lang, damang-dama namin, damang-dama ko na hindi kayo ang nagpapatakbo ng gobyerno. May mga nasa paligid mo na sila ang nasusunod. Isa na dyan ang mga oligarkong negosyante. Kaya sana naman, hindi ka naman talaga gumaganap ng mandato mo. Ibigay mo na sa pangalawang Pangulo para masimulan na ang isang tunay na pagbabago. VP Sara Duterte, ikaw na po ang mupo sa palasyo ng Malacanang. Kailangan namin ng isang presidente na may leadership, may political will, at merong pagmamahal at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Boss, last question ng boss sa akin lang ha. Sa nakikita mo nagkakaroon na ng arestuhan ngayon ng mga oposisyon, may pag-asa pa bang maipanalo itong impeachment trial ni Vice President Sara? May 100% para sa akin maipapanalo dahil God intervention. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na ganito. Dahil yung pagkabisto dyan sa flood control project, I believe, galing yan sa kalikasan. Talagang nagkaroon ng, hindi pa bagyo yun ulan pa lang pero nakita mo naman, bumaha ng labis. At yung pinagyayabang ni Pangulong BBM na 5,500, hinanap ng taong bayan. Hanggang sa matuklasan si Diskaya ay isang kontraktor at sila ay bahagi ng mga flood control project. Doon nagsimula ang investigasyon. Hindi si BBM ang nag-expose, kundi ang Diyos. Kaya may pag-asa pa tayo sa impeachment na magaganap. Dahil ang taong bayan ay hindi tumitigil ng panawagan at pakiusap. Dahil ito ay hindi na usapin ng politika. Hindi na ito usapin ng mga senador, ng mga presidente. Hindi na ito usapin yan. Ang usapin na ito ay bayan at mamayan. Kaya kung may pagmamahal pa ang ating Pangulong BBM sa mga Pilipino, it's better to step down. Yan ay pakiusap. Hindi yan pag-utos, kundi isang pakiusap na isang simpleng mamamayan na dati ninyong naging leader. Sir, reaction niyo po sa pag-aresto kayong kay Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan po? Ang reaksyon ko dyan, masama loob ko dahil walang dahilan para arestuhin. Unang-una, si Senator Marcoleta ay malaking tulong sa pag-iimbestiga ng flood control project na naging GOS ng DPWH. Siya ang nakikita kong competent to investigate dyan sa Senado, dyan sa nakikita kong flood control anomaly o scandal. Kaya inuna nilang arestuin si Senator Marcoleta para mapilay ang investigasyon at hindi malabas ang katotohanan. At ang lumabas ay ang manipulated investigation nila. Dahil gusto nilang manipulahin, gusto nilang kontrolin ang investigasyon na ito. At hindi nila kakayanin si Senator Marcoleta kung si Senator Marcoleta ay isa sa mga mag-iimbestiga. Sir, pangalan niyo po? Ferdinand de los Reyes, OFW Advocate. Nagasakan dito, sir. Caloocan. Boss, hindi ka ba natatakot na pwede next na yung mga nagsalita, lalong-lalo na po ikaw, lagi ka po nagte-trending sa social media?
Para sa akin, kung bayan at mamayan ang pinag-uusapan, willing ako kahit anong gawin nila sa akin. At least, pinakita ko ang pagiging tunay na Pilipino. Mahal ko ang bansang Pilipinas at ako'y umiidad na rin, tumatanda na ako. Gusto kong magkaroon ng pagbabago ang bansang Pilipinas. Yun nga ang nagkamali ako, nabudol ako. Akala ko si Pangulong BBM ang magbabalik ng ating kasiglahan, ang ating kapayapaan, ang ating kaunlaran. Pero nabudol-budol ako. Hindi pala ganun ang nangyari. Kabaligtaran. Instead na paunlarin ang bansang Pilipinas, nalulugmok sa kumunoy ng kahirapan. At ito tayo ngayon. Walang tigil na nagrarally. Walang tigil na nananawagan. Bakit? Dahil nga sa bulok na sistema ng pamamahala ng ating gobyerno. Nakakaawa na po ang bansang Pilipinas na pag-iiwanan na tayo sa Asian country. At pinagtatawanan na rin tayo. Nakita nyo, sa Canada, kahit ibang lahi, Canadian citizen, Canadian na Pilipino, Canadian mismo. Canadian national. Ano sabi? Di ba? Di ba? Sinusumbatan ang ating gobyerno, magnanakaw. Isipin niyo yun. Ibang lahi na yan. Nararamdaman din nila, maaaring mga asawa nila, mga Pilipina, kaya sila nagmalasakit na magsalita. Kaya itong nangyayari sa atin, isa lang ang solusyon na nakikita ko. Itigil na yung impeachment na yan. Talagang solusyon. Magsimula uli. Magsimula tayo sa isang tunay na pagbabago. Pag nag-step down itong si Pangulong BBM, makikita nyo, pag ginawakan ito ng isang Duterte o ni Ma'am Sara Duterte at siya naging presidente, makikita nyo ang tunay na pagbabago sa bansang Pilipinas. Development, ekonomiya, labor sector, lahat dyan uunlad. Bakit ko nasabi? Dahil nakita niya kung paano nabusabos ang ating bansang Pilipinas. At ito'y iaahon niya at ipapakita niya ang kaibahan ng Duterte management sa Marcos management. Pero nakikita mo ba na magre-resign si Marcos Jr.? Malabong mag-resign yan. Pero yung step down, kasi ito malaki ang pagkakaiba ng resign sa step down. Para lang sa kalamanan ng lahat. Kaya kung ako sumisigaw, hindi resign. Step down. Kasi ang resign, gagamit ka ng ballpen, magre-resign ka, formal, official. Yun ang resignation. Pero ang step down, aalis ka. Bababa ka without formality. Step down nga, step down, bumaba ka. Pwede kang tumakas, pwede kang tumawag sa kung sino man yung kaibigan mong bansa. Kunin nyo na ako rito. Parang katulad nung nangyari sa ama. Yung nangyari sa ama, hindi po resignation yun. Ang nangyari sa ama, step down. Ayaw niyang makitang dumanak bloodshed ang mga Pilipino na magpatayan. Kaya ano ginawa niya? Andyan ang assistance ng Amerika. Kinuha siya at dinala sa Hawaii para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Sana kung mahal din ni Pangulong BBM ang bansang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino maiwasan ang kaguluhan, step down. Step down. Bumaba na lamang. Walang formality doon. Pwede siyang mawalang bigla, nawala na lang. As per Constitution, si VP Sara ang uupo dahil wala na, incompetent na ang ating Pangulo at siya kusang loob na bumaba. Kaya ang panawagan ko, hindi resign. Pag kasi resign, hinalal ng taong bayan yan. Bakit mo pagre-resignin? You have no right na manawagan ka ng resign. Bakit? Hinalal yan ng mamayang Pilipino. Pero pag step down, that is came from his will. Kanyang kalooban. Pwedeng ngayon, nakikinig na tayo. Uy, aalis na ako, tawag ako sa Amerika. Amerika, puntahan mo na ako, kunin mo na ako. Magugulat ka, wala ng Pangulo. Step down, bumaba na lang siya. Okay, salamat boss. Salamat. Tapos lang po ng interview natin kay Sir Ferdinand. At nakita natin biglang nagsidatingan po yung mga matataas na opisyal ng PNP. Yun pala, parating na po yung rally ng mga Corvette. Ito yung mga alagang Franz Castro at yung iniidolo nila na si Reza Hontiveros. Kaya nagsidatingan, pati po yung mga pulis talagang nakasit up na. Ito yung mga kaganapan sa Senado noong nakaraang Lunes. So ito na sila mga kababayan. Alagang Franz Castro yan, no? Laki ng budget. Ayan, pinapasa
tapunin na ang kanilang truck na kung saan ay bawal. Laki ng budget, grabe. Papel po, Serenato. Ang panawagan ng taong bayan, panagutin si Sara Duterte. Kaya ating isigaw, convict! Convict! Convict Sara now! Mabigat ang ebidensya. Convict! Convict! Convict Sara now! Mabigat ang ebidensya laban kay Sara. Lahat ng sangkot! Lahat ng sangkot! Sana tayo mga estudyante. Mga estudyante, oh, bagong graduate ata, oh. Yan ang tsura ng isa, oh, bayot, oh. Ano ba bayot, oh? Oh. Karamihan bayot, no? Pag tinanong ko ito, mga batang to, bakit sila dito, di nila alam. Bakit sila nandito? Oh, walang kaalam-alam, hindi na mo. Galit na galit si ate, tinanong magkano. Obvious na bayaran ng putya. Galit na galit siya, tinanong magkano ka. Alagang Franz Castro. Ano ang budget niyan? Budget yun, Ah, Laking budget. laking pera, no? Talagang, edi ano po sila, sama-sama. Tignan mo naman yung yung mga sa mga vlog. Oh, mga plug nila, oh. Plug ng mga taga-bundok yan. Mga taga-bundok. Yung mga taga-bundok ngayon, bumaba na sa Senado. Ang mga taga-bundok yan, oh. Mga corn beef. Yung mga matatanda, walang kalam-alam to. Doon, oh. Sakyan na yan. Hindi ko alam. Kasanib pa kasama nila yan. Sanib pa doon. Yung mga matatanda, oh. Natawag nila yung mga ano nila, oy, bababa kayo dito, mga payat kayo. Nakasulit yung payat ba? Magkano daw? Magkano daw, Nay? Sagutin mo na, Nay. Magkano bayad, Nay? Magkano pakisagot? Magkano bayad? Magkano yung ganyan? Nay! Magkano, Nay? Magkano yan? Magkano daw? Nay, Paldo! Ko na, sasagot ka lang kung magkano bayad sa'yo eh. Magkano nga? Kaso sa tropa. Ay, sumagot. Ito ba? Tagal yung tropa mayari. Oh, may pangpangit na. Ano bang tungit? Kala ko scatter, boss. May scatter na, may pangpangit na. Oh, ano, mga pang scatter, oh. Mga ate, magkano yan? May dala mga pagkain, no? Ay, ba? Ano yung ganyan mga ate? Take out yung pagkain, oh. Di ba paayos ng ipin yun? Si nanay walang pustiso, oh. Ang paayos ng pustiso. Oh, may pampayos ka na ng pustiso na eh. Ah, si ate pampalay po. Ate, pampalay po. Oh, baka may maiwan dito ah. Sayang yung bayad, tag may naiwan. Tumawid na ka lahat. Dami si Syria. Kami kayan, boss. Okay,
mo dito? Mga kaibigan, tingnan niyo kung paano kahit tapak-tapakan dito sa Senado. Tayo ang unang pumesto dito ng mga DDS supporter. Sila kararating lang nila, in-escort lang pa sila ng mga pulis para makapesto Ang daming budget po, tsa. Daming budget ng gobyerno ngayon, no? Ng Senato, Yun, no? inawal yung mga speaker dito. Pero yun, may dala pa sound Ayan, system. mga opisyal ng pulis na nandito. Mga opisyal na tumindig, pre, oh. Saan? Sinong tapak-takan? Yung pulis sa ano? Puro ng pulis. Sistema na. Puro ng pulis. Yan yung sila kabayas. Bayas sila sa lahat ng tinulak-tulak ko. Yan sa media. Doon sa Diwata. Hindi, pinipigil niya. Ang dami ng pulis. Pinabalik yung ibang private sasakyan. Tinulak-tulak sila. Yung mga opisyal na ng pulis, oh. Nakatayo, oh. Kumpiyansa kasi yung mga pulis. Ayun, andun sila ngayon sa harap ng Senate. Ay, bay, napabay. Nay, magkano ang bayad, Nay? Yeah, may pang-scatter na. May pang-scatter May pang-singot na yung mga adik. Ang mga adik, may pang-singot na. May pantira ka na, boy! Yung mga adik, may pang-singot na. Rally tapos singhot. Hayop. Rally tapos rugby. Rally tapos rugby. Ganda niya na. Hayop. Magkano yan? Magkano kinuha mo, boy? Boy, may pang-singot na, boy. Tanat-tama mo. May pangpalok ka pa mamaya. Si Tatang may pang-alak na, oh. Tang, may pang-retor sa Tang. May pang-singot. Sumali na si Emil sa ano? Asa na yan? Oh, yan, oh. Pinakiusapan ka na nga doon ka. Kuya ka na kuya. Ayan, oh, makipagsuntukan, oh.